All right, shall we all stand, please? Let's turn our Bibles in the book of Deuteronomy chapter 6. Ito po ay karugtong ng minisay last Wednesday. And I think 3 Wednesdays na po ito. Napakaganda na mabigyan po natin talaga ng pansin yung part na ito ng ating pong family. No? Deuteronomy chapter 6. All right, we'll begin reading from verse number 1 para maunawaan po natin na mabuti yung context. No? And I want you to understand the Bible. Okay? Now, these are the commandments. Are you with me now? Okay. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that ye may do them in the land whither ye go to possess it. So understand carefully. Ang kausap dito ni Moses, of course, Panginoon, ginagamit si Moses, ay yung new generation na papasok po doon sa promised land. Okay? Now, pinangako yan ng Diyos sa 3 generations, if you can recall that. Okay? Abraham, Jacob, and makikita po natin na ang pangako na ito ay nagpatuloy pa maging sa nandoon na po sa henerasyon na nandoon na po sa promised land. Okay? So, maliwanag po sa verse number 1 ay kinausap sila ng Panginoon bago sila pumasok sa promised land. Are you with me? Verse number 2, that thou mightest fear the Lord thy God to keep all his statutes and his commandments, which I commanded thee, or command thee, thou and thy son and thy son's son all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Ganda. Alam niyo kung bakit? It was referring to the adults, yung mga hindi na po nakapasok, di ba? Hindi na po, wala na po sila rito. Okay? At hindi na sila pinayagan na makakapasok pa sa promised land dahil sa katigasan po nila. Okay? So, para mapahaba, sabi niya, all right, itong gagawin nyo. Now, verse number 3, hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. That's the promised land. Okay? And then, verse number 4, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Now, this is the main thing here, mga kapatid, kung bakit merong ganitong klaseng warning. Okay? The main thing here, para patuloy nilang mahalin ang Diyos at ang iisang Diyos. Hindi dapat magkaroon ng maraming Diyos-Diyosan, mga kapatid. Okay? All right. Total, palagi na po natin nababasa ito, mga kapatid. Magda-drop down na lamang po tayo sa verse number 16 to save time. Okay? Now, listen. By the way, kaya mababasa niyo po dyan sa verse number 5, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Okay? Now, verse number 12, kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila yan, because there is a possibility that they will turn their love into other gods. Okay? Look in verse number 12. Then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. And then 14,
Here's what I'm saying. Ye shall not go after what? Other gods. Of the gods of the people which are round about you. Okay? In other words, sa mga bansa na nakapaligid po sa kanila. Kasi sila napapaligiran ng mga bansa na merong kani-kanilang Diyos-Diyosan. Sabi niya, wag niyong i-worship, mga kapatid, yung Diyos-Diyosan nila. You see? So, wag kayong pupunta doon para mag-worship. Pero makita niyo, mga kapatid, after that, maraming mga kings, kasama na po dyan si Solomon, na nagkaroon siya ng maraming mga asawa at yung kanyang mga asawa nang galing sa iba't ibang bansa, dala-dala rin yung kanilang Diyos-Diyosan. Okay? Now, but the point here, gusto ko makita niyo, mga kapatid, is this, okay? Now, verse number 16, verse number 15 muna. For the Lord thy God is a what? Jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Okay? Now, so makita niyo dyan talagang ang pakay ng Diyos na dapat talagang ipakilala siya sa kanyang sa mga anak, sa mga generations. Okay? At para hindi ho siya iiwanan bilang isang Diyos at kikilalanin siya at hindi lamang kikilalanin kundi mamahalin siya. Alright? And then in verse number 16, makita niyo po, merong reminder po dyan. Verse number 16, okay? Ye shall not what? Tempt the Lord your God as ye what? Tempted where? In Massa. Okay? Mamaya ay pag-uusapan po natin yan. Diyan po yung bibigyan ko ng pansin at para po maging maliwanag sa atin lahat yan. At ano ang purpose kung bakit pinag-uusapan natin itong children's ministry at kung bakit kinakailang hubugin ng mga bata habang sila'y bata pa at bigyan natin ng attention po sila. Okay? Alright, tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na aming pong binasa. Pagpalain niyo po ito at patuloy niyo po akong gamitin, Panginoon, para maging maliwanag ang aming pong trabaho sa aming pamilya, Panginoon. At kung mabigyan po namin kung gaano kahalaga ang aming pamilya, mabigyan po namin ng attention, Panginoon. Makita po namin ang kahalagahan po nito, Panginoon. And please use me tonight, O God. At bigyan niyo po ng malawak na pangunawang niyo mga anak at ang lahat po, Panginoon, na naririto sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, pay attention mga kapatid. And please, nakikiusap po ako sa inyo, unawain nating mabuti ang mensahe. No? At lagi ko po sinasabi sa inyo, nasa educational institution po tayo. Okay? So, mahalaga po ito na nagbibigay ako sa inyong information that you might be educated, no? About the family matters, about the importance of children's ministry, the importance of teaching the kids, no? Yan po ay para mabigyan po natin ng kahalagahan, mga kapatid. Okay? So makikita po natin ang Deuteronomy chapter 6. Dito na, pay attention dito. Okay? Alright. Now, again, kaya alam mo, mga kapatid, gusto ko talaga ako nagtuturo kasi kahit na isa nakikita ko hindi nagpipay attention, sisitahin ko kayo. Okay? Alright. So, hindi na panahon ito para magbatian kayo, para maglaro ng bata, kundi panahon na ito para matuto tayo. Okay? Alright? Okay. Now, so, napakahalaga po nito mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 6, yan po yung palagi nating nababasa, palagi nating usapin, palagi nating pinag-uusapan. You know, almost yung iba dyan sa inyo, sa ulado ninyo kung anong nandoon sa verse number 7. Di ba? Let's try sa verse number 7. And natuturuan nyo, thou shalt teach them, yung mga bata, diligently unto the children, and shall talk of them when thou what? Sittest in thine house, and when thou what? Walkest by the way, and when thou what? Liest down, and when thou what? Rises up. You see that? Mahalaga yan. And maliban pa dyan mga kapatid, ang sabi ng Biblia, maglalagay ka pa ng pangalan ng Diyos, magpapangalan, ilalagay mo ang mga katotohanan na yan patungkol sa Diyos sa pintuan
at sa mga pillars, sa mga poste, mga kapatid, ng iyong tahanan. So, talagang grabe talaga, na, kung nauunawaan niyo po, mga kapatid, no, this is really, of course, in the Old Testament, hindi po natin masabing, ito yung Christianity because Christianity is about Christ. Bagamat, mga kapatid, it's about Christ pa rin sa Old Testament. But it's about, knowing God. Talagang, ang Diyos ay pinapakilala sa Old Testament. You see, makikita nyo kung gaano kahalaga na akalain mo, doon sa chapter 7, and then pagkatapos dyan, ilalagay mo pa sa harapan, frontlets, and sa mga poste, mga kapatid, para hindi talaga makalimutan ng Diyos. You see that? Para hindi makalimutan ng Diyos. Now, bakit? Ano ang problema pag nakalimutan ng Diyos? Pag nakalimutan po ang Diyos at pagka pag kinalimutan mo ang Diyos, ang sabi ng Biblia, ang Diyos is a jealous God. Pag kinalimutan mo at iniwanan mo ang isang Diyos, maglilingkod ka sa maraming Diyos-Diyusan. Of course, papalitan mo yan, mga kapatid. Remember, what happened doon po, mga kapatid, sa Mount Sinai, nung umakyat si Moses, pagbaba niya, mayroon na silang ibang sinasamba. Pero, meron po ditong magandang paalala po dito. Alright? Sa verse number 16, verse number 16 of chapter 6 of the book of Deuteronomy. Okay? Ye shall not tempt the Lord thy God, or the Lord your God, as ye tempted him in Massa. Now, ano po yung Massa? Ano po yung patungkol doon sa Massa? Now, para maunawaan nyo yan, you need to go back to the book of Exodus chapter 17. In verse number 7, minention po yan dyan. Now, here's the story niya, mga kapatid. Naalala niyo po ba, noong ang mga Israelites, habang sila po ay nasa wilderness, sila po, mga kapatid, ay na-dehydrate. Nangailangan po sila ng tubig. Okay? Now, ang problema po nila sa pangailangan po nila ng tubig is naging faithless na po sila, nawala na po sila ng pag-asa sa Diyos. Hindi na po sila umaasa sa Diyos. Nabuksan natin saglit, mga kapatid, para lamang matandaan nyo, maguhitan ninyo yung talata na yon. Okay? Exodus chapter 17 in verse number 7. Okay? Now, kaya tinawag yan, mga kapatid. Actually, lugar na po yan yung Massa. Kaso, binigyan po yan ng meaning. Ang ibig sabihin ng salitang Massa is testing. So, it is the place of testing or proving. And makikita nyo po, ang sabi dyan ng Biblia, He called, verse number 7, are you with me? Yeah, all right. And He called the name of the place, what? Massa. And Meribah, okay, Meribah, because of the chiding of the children of Israel. In other words, yung kanilang reklamo, yung kanilang pagkukomplain. You see, mamaya, bibigyan natin ang meaning yan. The chiding of the children of Israel. And because they tempted the Lord, saying, look at this, is the Lord among us or not? Di po ba? So akalain mong question nila yung preeminence ng Diyos. Question nila yung pagiging present. God is present everywhere. You see? Now, question po nila yung presensya ng Diyos. You see? Meron ako lagi sinasabi sa inyo, omniscient God and omnipresent God and omnipotent God. Di ba? You see, so makapangyarihan Diyos at ang Diyos ay laging present, mga kapatid, saan man po tayo naroon. But you know what? Dahilan lamang sa kanilang pagkauhaw. Dahilan lamang sa kanilang pagkawala ng tubig, mga kapatid. You see that? Nawala na po sila ng tiwala na parang hindi na po nila kasama ang Diyos. Nagkaroon po sila ng ganong klaseng pakiramdam, mga kapatid, which is so bad.
Now, you understand, mga kapatid, na ang problema natin, pag nagkakaroon tayo, kapatid, ng hirap, pag nagkakaroon tayo na nawalan tayo ng pagkain, nawalan tayo ng pera, nawalan tayo ng inumin, or nagkaroon tayo ng iba't ibang klaseng problema, kapatid, may feeling tayo na parang hindi na natin kasama ang Diyos. Now, nawawala ba ang Diyos? In other words, kapatid, na-overcome ba ang Diyos ng problema natin? Na-overcome ba ang Diyos ng kawalan ng pera ng tao? Ang Diyos ba ay nawawala rin pag nawala na ng pagkain ng tao? You see, ang Diyos ba ay nawawala na rin dahilan sa kawalan ng tubig? You see, kahit na mga kapatid, mag-abound man ang kasalanan sa ibabaw ng mundong ito, God is still with us. God is still with us. You have to put that in your mind, you know. Now, so what is this now? Tingnan niyo mabuti. So, nakikita niyo po, ito pong masa, ang ibig sabihin is the testing. They tested God. Yeah? Tinempt nila ang Diyos. Akalain mo, tinest nila ang Diyos. Nang sabi nila sa Diyos, wala na ang Diyos kasi wala na tayong tubig eh. Kasi kung may tubig pa, kung wala ng tubig, pabayaan pa tayo ng Diyos. See that? So parang doon sa lugar na yon, mga kapatid, parang imposibleng magkaroon ng tubig because they are in the wilderness and besides, nandun pa sila, napapaligiran pa sila ng mga bato-bato. You see? So alam naman natin kung saan pumunta si Moses nung tinuro sa kanya ng Panginoon kung saan siya kukuha ng tubig. You see? Hindi siya tinuro, mga kapatid, ng Panginoon kung saan siya kukuha ng tubig. Hindi siya tinuro sa balon. Wala hong creek doon, walang fountain doon. You see, tinuro siya ng Panginoon sa rock. But you see, ang sabi ng Biblia, in chapter 17, kapatid, pag pinag-aralan niyo yung chapter 17 ng Book of Exodus, kasama niya ang Panginoon doon, mga kapatid. In fact, in verse number 7, ang sabi ng Biblia, behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb. See that? See, pero ang question ng mga Israelites, kapatid, is what? Where is God? Is God still with us? Nawalan lang ng tubig, kapatid. Parang nagkaroon na sila ng pakiramdam na wala na ang Diyos. My goodness. See that? But that's the children of Israel. You see that? So napansin niyo, kapatid, this is another faithless generation. Remember, kapatid, na dito nagkaroon dito na phase out yung mga matatanda. You see? Kasi reklamo, wala na silang ibang ginawa, mga kapatid, kundi magreklamo sa Panginoon. They keep on complaining against God that, wala na ang Diyos, pinabayaan na tayo ng Diyos, dinala tayo dito sa desierto para dito tayo patayin kasi walang libingan sa Egypt. Ganun lagi ang reklamo nila, mga kapatid. Pero, hindi po, kaya ang Diyos nagalit sa kanila, mga kapatid. Kaya yung mga faithless na ito ay iniwan ng Diyos lahat sa disyerto. Kaya makikita niyo yung mga bata, kaya ang Book of Deuteronomy is an instruction to another generation. Yeah? Sa mga bata na, mga kapatid. Ngayon, tingnan niyo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia sa verse number 16. So, again, by the way, so makikita niyo sa verse number 7, and he called the name of the place Massa and Meribah because of the, what? Chiding of the children of Israel. Okay? So, Massa means the testing. And Meribah means the quarreling. You see? So, nakikipag-away sila kay Moses, nakipag-away sila, akalain mo ginanon nila ang Diyos. So, kaaway din nila po ang Diyos, nakipag-away din sila sa Diyos. So, kaya ganun po yung pangalan na yan, mga kapatid. Okay? Now, in verse number 16 of chapter 6 ng Book of Deuteronomy, makikita nyo po, so nakita nyo yung incident sa Massa, naintindihan nyo na po yun, mga kapatid. Now, kasi maganda na maunawaan nyo po, kasi sa verse number 16, ang sabi rito, ye shall not tempt the Lord your God as ye, what? Tempted. Where? In Massa. So, makikita nyo, as he tempted in Massa. You see that?
So yung mga taong ito, sinasabihan ng Panginoon, sinasabihan sila ni Moses, na Diyos, through Moses, mga kapatid, na sinasabihan sila, wag nyo nang ititempt uli ang Diyos na katulad ng pagtempt ng mga fathers ninyo doon sa Masa. Okay? So, it's Masa now and Meribah became not just parang maalala mo lang, but it became like a theological motif na ngayon, mga kapatid, na parang pag na-mention yung salitang Masa and Meribah, may maalala ka. Now, actually, mga kapatid, sa Psalm 95, you don't need to turn to it, but if you can show it dyan sa screen, maganda. Okay? Sa Psalms 95, para hindi na ho kayo magbuklat. Pero kung mabubuklat ninyo, mahabol ninyo, mamamarkahan ninyo, mas maganda. Okay? Reference yan, mga kapatid, sa verse number 16. Okay? Psalm 95, verses 8 to 9. At yan po ay nagkaroon ng warning po dyan sa last generation, mga kapatid, yung sumunod na generation, mga kapatid. Harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness. Verse number 9. Verse number 9. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work. So, that wilderness was referring to Masa and Meribah. Okay? Now, then, another one, naalala niyo ang Panginoong Kristo nang tinempt siya, mga kapatid, ni Satanas? Okay? Gising. Alright, nakalimutan niya na, simbahan siya. But anyways, so, makita niyo, mga kapatid, ang mahalaga to, mga kapatid. Mahalaga to. You see, alam niyo, ang ginagawa ko sa inyo rito, nagiging realistic. Kasi mamaya, kakambyo ako mamaya eh. Sa lower pa lamang ho tayo ngayon. Mamaya magsishift tayo into higher gear. Okay? Ang gusto kong patunayan sa inyo, mga kapatid, totoo yung reality ng Bible. You see, yung reality. So makikita nyo, explain ko sa inyo yung Masa. And then yung Masa, sabi ng Panginoon sa kanila, through Moses, wag nyo nang uulitin yung pangyayari sa Masa. You see, wag nyo nang, because you're tempting again. You're showing, when you tempt God, when you test God, you are showing something to God. What is that something? You don't believe Him. It's a faithless Christianity. You see? So, alam niyo, sabi ko nga ngayon, sa inyo mga kapatid, eto ngayon, hindi na lamang po ito, mga kapatid, tumutukoy sa istorya ng Masa. Kundi pag narinig mo yung salitang Masa, at saka Meribah, ano mo na sa isip mo, it's about temptation. You see? Maging ang Panginoong Kristo sa Psalm 95, yan sinabi ko sa inyo, verses 8 and 9. The wilderness, about the temptation, the wilderness was referring also to Masa and Meribah. Now, when the Lord was tempted by Satan in Matthew chapter 4, okay? Now, mapapansin nyo sa Matthew chapter 4, mga kapatid, tingnan nyo mabuti ang kauna-unahang ginamit ng Panginoon doon sa Matthew chapter 4, verse number 7. Tingnan nyo, sabi ng Biblia, mga kapatid, verse number 7, and Jesus said unto him, to whom? To Satan. Anong sabi niya? Thou shalt ask, or it is written. You see that? It is written. So pag sinabi pong it is written, referring yan doon sa scripture na nakasulat na. In other words, sa nangyari na. Nakuha niyo po? Okay, that's the Bible, mga kapatid. So tumutukoy po yan sa nangyari na. Alin yung nangyari? Again, yung temptation nila sa Diyos. Now, ngayon, si Satanas, ginagawa niya rin yung ginawa ng children of Israel. In fact, of course, siya yung author niyan. Yung itest mo at mawalan ka ng pananampalataya sa Panginoon, itest mo ang Diyos, author niya si Satanas. Ngayon, pinapatunayan niya sa chapter 4. Siya rin ang gumawa. Kaya ano sagot sa kanya ng Panginoon? It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Now, ano sabi ng Panginoon sa chapter 6, verse number 16? Thou shalt not tempt the Lord thy God. As in the provocation sa Psalm
in the wilderness. Pero sa Deuteronomy, katulad na nangyari sa Masa. Okay? So, nakikita niyo mga kapatid? Nagiging maliwanag ba sa inyo? So, ang ayaw ng Panginoon dito mga kapatid, yung paulit-ulit lamang yung cycle ng kasalanan. Which is, kung titignan nyo ng mabuti, na pagka tayo po, mga kapatid, ay maging pabaya, ganun talaga ang nangyayari. Yung kasalanan ng nauna, nauulit lang ng sumunod. Kaya nga ho, ang warning, kapatid, is wag nang maulit yung Masa. Kaya pag narinig mo yung salitang Masa and Meriba, maalala mo na, ay, nangyari na ito. So sana hindi na mangyari ito. Ngayon, para hindi na mangyari ito, mga kapatid, anong sabi ng Biblia? Balik ka na ngayon sa Deuteronomy chapter 6. Remember the Lord thy God. Love Him. Ngayon, anong dapat gawin, mga kapatid? Tingnan nyo, sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, kung gaano kahalaga. Alright? Sa chapter 6 ng book of Deuteronomy, verse number 7, and thou shalt teach diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way. Ano yung ituturo sa kanila? Yung statutes ng Panginoon, yung commandments ng Panginoon. In other words, generally speaking, sa panahon natin ngayon, salita ng Diyos. Ngayon, eto na yon. Bakit ko pinuprove sa inyo kanina, mga kapatid? Ang reality ng salita ng Diyos. Because you cannot take and believe the authority of the Word of God if you don't know the reality of the Word of God. You see, pagka ignorante ka sa reality ng salita ng Diyos, imposibleng igalang mo at respetuhin mo yung authority ng salita ng Diyos. You see, mahalaga ito ka, mga kapatid. Kaya nga, unti-unti, dinadala ko po sa inyo, totoo ang salita ng Diyos. Diyos ang may akda nito. Ngayon, nandiyan sa palad mo. Minsan tinitignan lang natin, pinapapirmahan lang natin, tapos kung gaano natin respetuhan ang salita ng Diyos, kung saan-saan lang natin binabagsak. Pero kapatid, ito yun eh. Ito yung sinasabi sa Deuteronomy. Kung alam nyo lamang na ito yung sinasabi ni Moses, dinadala niya sa children of Israel. Kung nakikita nyo lamang, mga kapatid, kung nakikita nyo lamang kung paano hindi pinahintulutan ng Panginoon na yung mga matanda ng rebelde, nakipag-away sa Diyos. Hindi na nakapasok ng promised land. Ngayon, ang kausap nyo sa Deuteronomy is the later generation. Ngayon, ang sasabi niya ngayon sa later generation, alright, wag nyo na, ye shall not tempt the Lord thy God or your God as ye tempted Him in Massa. Bakit? Pag ginawa nyo yan, mauulit na naman yung cycle. Kapatid, I don't know about you, pero if you are aware, kung nagmamatsyag kayo, kung tinitignan nyo mabuti, ito yung nangyayari. Ano ang nangyayari? Napapabayaan natin yung salita ng Diyos na sinabing okay sa chapter 6 ng Deuteronomy in verse number 7. Alright, sabihin mo ito sa kanila pag nakaupo ka, sabihin mo ito sa kanila pag naglalakad ka, sabihin mo ito sa kanila pagka nakahiga ka, at sabihin mo ito pagka ikay nakatayo na. Maliban dyan, ilagay mo pa sa mga poste, ilagay mo pa dyan sa madali nilang nakikita. So in other words, kapatid, talagang wala dapat na lalaki ng mga bata na ignorante sa salita ng Diyos. Kaya ho nangyayari yung mga sarali-rali na yan. Di ba? Akalain mo, sabi ko nga, ilang taon lang yung bata na yon na nambugbog sa pulis. Oh, ilang taon lamang yun. Tapos nung nahuli siya, dila sa presinto, umiiyak, nakaposa siya. Akala ko ba, alam mo ginagawa mo? Kapatid, now listen to me now. Ano man ang problema ng kabataan ngayon, magganon man,
Magsiga-sigaan man dyan sa kalsada. Kamakailan lamang dyan sa amin, dyan sa may street namin, kung saan ako kung nasaan yung bahay ko, mga kapatid. Maraming mga kabataan dyan, naglalakad-lakad. Tapos makikita ka, nakahubad, kamakailan lamang may sinabihan ako dyan, nakahubad, tapos yung wallet niya, nilalagay niya rito. Sabi ko, pagka hinablot siyang wallet mo na yan, baka ibang mahawakan, ibang mahablot. So you understand what I'm saying? Sigurado ko, iiyak ka. See, kaya sabi, ang tawag nila sa akin yan, godfather nila ako eh. See, sabi ko, ako na siga rito ngayon. See, but listen, here's the thing, kapatid. Ano man ang kalagayan yung mga batang ito, kaya yan ganyan. Kulang sa salita ng Diyos, walang nag-i-educate sa kanila. Sabihin na natin ngayon, kapatid, itong mga bakla-bakla na ito at mga tomboy-tomboy na ito, kulang sa edukasyon niya ng salita ng Diyos. Kamang-mangan yan, kapatid. Yan ang kakulangan ng pagkaalam nila na sila'y nilikha talaga na hindi lalaki o babae na nasa katawan ng lalaki. That is ignorance and stupidity. Papatay na naman tayo dito ng Facebook na ito. Pero sana matuto na ito mga ito. Yeah. Sa Amerika ngayon, ang dami na nagigising mga kapatid simula nung namatay si Clarence Kirk, Charlie Kirk. But anyways, ang sinasabi ko mga kapatid, kung nai-educate lang sana mga kabataan ito, at ano sigaw ngayon ni Mayor Isko Moreno, di ba? Ang sigaw niya, kinakailang may magturo dito sa mga batang ito. Sapagkat ito'y totoong napabayaan ng mga magulang. Pero kung akong tatamanawagan, kapatid, pati magulang nila dapat maturuan. Bakit? Nung maliit pa sila, walang nagturo sa kanila, walang nagtiyaga sa kanila. Kaya kayo mga bata ngayon, wag niyong pababayaan ang inyong sarili. Don't be passive. Don't belittle what you are getting from this church. You see, this is very serious matter. Nilalaro ito ng mga kabataan ngayon, pero hindi nyo alam kung gaano kaseryoso ang usapin na ito. Napakaseryoso ng akalain mo, nung araw pa lamang, halos sabihin ng Panginoon, hampas mo yan. Yung mga kabataan nga nagyayabang-yabang pagka tinuturuan mo ng salita ng Diyos, hindi nakikinig. Isang araw, pag nasa kulungan ka na, maghahanap ka ng Bible. Naalala ko, nung nakulong nung araw si Estrada. Si Estrada, yung senador ngayon. Jigoy. Yeah, yung nakulong yan nung araw dahil sa kasong plunder. Alright? Sabi nung kanyang, si Plamiano yata yun eh. Tinanong niya, sabi niya, palabasin niyo ko rin. Sabi niya, anong gagawin ko rito? Sabi niya, hindi magbasa ka ng Bible. So, akalain mo. Nung sa labas, hindi nagbabasa. Ngayon, sa loob, magbabasa na. Akala ko ba, ayaw niyo maniwala sa salita ng Diyos? Kapatid, the Bible is true. Ngayon, ano ang kailangan po natin gawin ngayon? Katulad ng lagi kong sinasabi, mga kapatid, makinig kayo ng mabuti. Mga magulang, you have to put this na sa inyo. Make it a law in your family. Batas sa inyong pamilya. Strictly. Kinakailangan masunod dito sapagkat nakikita na po natin yung mga nangyayari ngayon. Huwag tayong huwag tayong tamarin sa pagbabasa ng Biblia. Huwag tayong tamarin magbukas ng Biblia. Huwag tayong tamarin mga magulang magbukas ng Biblia sa harapan ng ating mga anak. You open it. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Sapagkat dapat matutunan. Kaya sinabi ito dito mga kapatid sa Deuteronomy chapter 6. Para matutunan ng mga anak na respetuhin ang salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi re-respetuhin ng mga kabataan ito ang salita ng Diyos, naglalaro lang kayo sa simbahan. Ang sinasabi ko, lahat ng mga hindi nagre-respeto sa loob, mas nire-respeto nyo pa yung karir ninyo eh. Mas nire-respeto nyo pa yung mga position ninyo eh. Kapag ka mas mataas ang pagrespeto ninyo sa position ninyo, sa ranggo ninyo, sa degree ninyo, anumang klaseng degree meron kayo, listen, more than what you understand.
and what you are hearing from the Word of God, and more than the authority of the Word of God. And if you are not respecting the authority of the Word of God, then you are just playing church. Nilalaro nyo lang ang simbahan. Naglalaro lang kayo ng Christian. I say this with authority. I'm the pastor of the church. You go ahead. Talk back to me if you can. Marami tayong mga mayayabang na mga taong akala mo may mga pinagtapusan. Kapatid, kung nagsisimba kayo, papasok kayo ng simbahan at mas mataas ang respeto nyo sa natapos ninyo, more than salita ng Diyos, you better get out because you do not respect the Word of God and you are just playing church. It's time to take the Word of God seriously because once we miss the authority and ignore the authority of the Word of God, we will suffer the consequence. Ngayon, bakit nagkagulo-gulo na ang bansa natin? Halos buong Senado may problema. Congress may problema. Ano problema? Mas tinaas nila ang kanilang sarili. Mas tinaas nila ang pera, ang yaman, kaysa salita ng Diyos. Wala nang lalampas, kapatid, salita ng Diyos. Kaya nga ganun kahalaga na sinabi ng Biblia, ilagay mo yan sa harapan ng anak mo. Pag upo siya, sabihin mo yan. Pag tumayo siya, sabihin mo yan. Pag naglalakad siya, sabihin mo yan. Bakit? Para hindi niya makalimutan ang Diyos. Kapatid, you understand? Kaya nga po, pakiusap ko sa inyo, pag nasa bahay na kayo, yung salita ng Diyos pag pinag-uusapan, it must be the highest authority of your family. It must be the final authority in the home. Ano sabi ng Biblia? Pag nag-aaway kayo, alright, let's go to the Bible. Ngayon, pag nag-aaway tayo at hindi ka makapunta sa Bible, magkahiwalay na tayo. Kapatid, nais kong sabihin sa inyo, dalawa lamang, I'm not encouraging you to separate from your spouse. But I'm trying to tell you, kapatid, pahabain mo lang ba ang pagdudusa o gusto mong paiksiin na ang pagdudusa? Naniniwala ako na walang mag-asawa na magkakasundo na may parehas magkaibang Diyos. The God of the home must be the God of the Bible. The God of the home must be the God of Moses, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Israel. Hindi na pwede at hindi dapat magkaroon ng iba ng Diyos-Diyosan sa loob ng pamamahay natin. At hindi dapat mahati ang ating pananampalataya. Akalain mong tanungin mo, kung nung nagkaroon na sila ng problema, nawalan lang ng tubig, ang sabi nila, kasama pa ba natin ang Diyos? Kailan sa buhay natin, kapatid, na tayo hiniwalayan ng Diyos at hindi na tayo nakita ng Diyos at hindi na nararamdaman ng Diyos ang ating pangailangan? Meron bang panahon sa buhay natin na gano'n? Kaya nga, kapatid, yung mga bata na ganyan, maliliit pa. Dapat makita nila kung paano tayo mag-worship sa Diyos. Turuan natin ang mga bata ito mag-amen, magsalita ng ganyan. But listen, turuan natin na naiintindihan nila ang kanilang sinasabi. Ipakita natin sa kanila, kapatid, na may respeto tayo sa authority ng salita ng Diyos. Ipakita natin na kapag ka ang Diyos na ang nagsalita, tikom na ang bibig. Pwede ka pang magreklamo sa asawa mo, pero sana pag nagsalita na ang Diyos, tumikom ka na, tumigil ka na. Nagsasalita na ang Diyos. Paano nagsasalita ang Diyos? Eto na. Eto na. Kaya minsan, pag hindi natin ito maipakita, kapatid, sa ating mga anak, lalaki ang ating mga anak na nasa sa loob ng simbahan, listen, hindi po ito lingid sa kaalaman ninyo.
Maraming mga lumaki rito, lumaking salbahe. Lumaking salbahe. Yeah. Lumaking salbahe. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Lumaki nang walang respeto sa salita ng Diyos. Akalain mo pupunta ka pa rin, pupunta ka sa simbahan. Anong gagawin mo sa simbahan kung wala kang respeto sa salita ng Diyos? See? Nakakaawa, kapatid, na yung mga bata lalaki. Lalaki sa loob ng simbahan. Walang respeto sa salita ng Diyos. Parang tinitake lamang nila ang salita ng Diyos na parang words lamang ng mga ordinaryong tao. Nakikita po yan ng mga anak natin kung paano tayo mag-handle ng situation. Bigyan ko kayo lang isang halimbawa, mga kapatid. Eto. Ano ang partisipasyon natin sa gawain ng Panginoon? Karamihan lang sa atin, mga kapatid, umaattend. Pero hindi natin nararamdaman na part tayo ng body. Paglinggo, ang dami natin mga bisita rito, 10 taon na rito. Bisita pa rin sila. Alam niyo kung bakit? Sabi nila, basta't kailangan lang kasi namin simbahan eh. They don't understand what they're doing. Ni hindi nila maramdaman na sila ay membro ng simbahan ito. Ni hindi nila maramdaman na sila ay dapat kabilang sa body, katawan ng Panginoong Jesucristo. Ni hindi nila maramdaman. Kaya nga pagdating, alam niyo, iniiwasan nila yung pagbibigay. Yung pagbibigay. Kapatid, gaano katotoo ang salita ng Diyos pagdating sa pagbibigay? Sabi ko nga sa iyo, dyan si Edna, silang mga nagbibilang dyan ng offering. Witness ko po sila, witnesses ko sila. I'm giving 80% ng blessing ko sa church. Balik sa church. Because I believe, kapatid, na hindi ako pababayaan ng Diyos. Daluyan lang ako ng pagpapala ng Diyos. Daanan lang po ako, mga kapatid. Anong dapat kong i-worry? Sabi nga ng Biblia, yung ang mga ibon sa kalawakan, napapakain ko. Hindi naman sila nagtatanim. Yung mga halaman na yan, nadadamitan ko yan, napapaganda ko yan. Hindi naman sila nagkumukuha ng damit nila. Napapaganda ko sila. Ay, yung iba sa atin, nabi ng damit, hindi pa rin, wala pa rin ganda. So you understand what I'm saying? Kapatid, kailan natin ipapakita sa ating mga anak ang authority ng salita ng Diyos? Kailan natin ipapakita yan? Sabi ng Panginoon kay Moses, huwag nyo nang itempa uli ang Diyos. Nakatulad na nangyari sa Masa. Huwag nang maulit yung cycle na yon. Huwag na. Nakipag-away pa kayo sa Diyos, kaya tinawag na Meribah. Akalain mo, nakipag-away pa. So, ilang Kristiyano ngayon, mga kapatid, nakikipag-away sa salita ng Diyos. Puro tayo excuse. Naghanap tayo ng pag-worship, pamamaraang pag-worship sa Panginoon ng ayon sa ating convenience. Ngayon, ito ba ang gusto nating makita ng ating mga anak? Anong klaseng Kristiyano meron na sa next generation? Kristiyanong wala ng Bible, ito na ang Bible nila. Hindi na nagdadala ng Bible eh. Sumisigaw ng amen during the preaching pero walang Bible yan. Nakakabili ng cellphone, may dalang cellphone pero walang dalang Bible. Anong worship, anong klaseng respeto meron tayo
sa Diyos. Listen, first na hindi mo ni-respect, salita ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, I don't know kung nakinig kayo. Mukhang nabawasan ng amen. Ha? I don't know kung nakinig kayo kahapon. Sinabi ko po, mga kapatid, no, I think the other Friday yan. Alam mo ang problema natin, last Tuesday, yeah. Ang problema natin, tingnan niyo mabuti, yung mga teachers sa labas, nagtuturo sa public school, nagtuturo sa private school, naniniwala sila na ang kanilang tinuturuan at ang kanilang propesyon ay mahalaga. At sapagkat ganun ang paniwala nila na mahalaga, meron silang tinatawag na lesson plan. Yung Sunday school teachers, hopefully, meron silang lesson plan. Yung mga nagtuturo sa good news classes, meron silang lesson plan. Pero bakit yung mga magulang na permis ang inyong estudyante sa bahay ninyo, wala kayong lesson plan? Ano lang meron tayo mga kapatid? Que sira. Whatever will be, will be. Kaya ilang mga bata ngayon mga kapatid, ang lumaki at naniniwala sila, hindi na kailangan yan kasi lumaki nga kami ng ganito. Ako, teacher na ako ngayon. Teacher na ako ngayon. Engineer na ako ngayon. Doctor na ako ngayon. Wala mong lesson plan ng magulang ko nung araw. Yan ang paniwala natin. Kaya, anong nangyayari ngayon? Yan na yung sinasabi. Makikita muli yung Massa and Meribah. Nauulit lamang po yung cycle. Pero bakit hindi natin, tayo mismo ngayon, kayong mga bagong mga magulang ngayon, bakit hindi nyo sabihin, I'll make the difference? I know I can make it. I know. Kaya kong gumawa ng pagbabago. Ano yung pagbabago? Gagawa na ako ng lesson plan habang lumalaki ang anak ko. Pagkatapos niyan, lumaki habang lumalaki yon. Ano na, what is next? What is next? Tingnan mo yung, honestly kapatid, let's be honest tonight. Pastor niyo ako nagsasalita sa inyo. Tingnan niyo kung gaano niyo ngayon itrato ang 30 anyos niyong anak. Di ba parang baby? Ang laki-laki na. Kung itrato niyo pa rin, parang gusto niyo pang saksakan ng tsupon. Tapos gusto niyo pag-aasawahin niyo na. Paano? Kawawa naman yung asawa niyan. Bakit hindi natin sabihin, okay, eto ngayon. Ngayon, 15 anyos ka na, dapat marunong ka na magsaing, marunong ka na magganito. Mga nilalabas ngayon ng mga products, mga kapatid, hindi na katulad nung malinis at magandang tignan. O ano ngayon? Nung araw talaga ang mga damit pinaplansya. Ngayon, puro na lamang ganun. Madali eh. Sasabit mo lang, ganun mo lang. Kaya karamihang mga damit ngayon, wala nang mga pleges-pleges. Yung pantalon, nung araw talaga, kabilaan niya, talagang parang akala mo blade. So makikita nyo ngayon, mga kapatid, anong problema? Yung ilan sa mga magulang ninyo ngayon, hindi na nakaranas ng naranasan namin nung araw. So sad. Bakit? Maagang nawala yung Biblia. Maagang nawala yung salita ng Diyos. Maagang nawala yung huhubog sa kanila. Maagang nawala yung dapat magbigay sa kanila ng tamang karakter. Anong meron sila ngayon? Kaalaman, pero walang karakter. The Bible is very clear.
Honestly, mga kapatid, ako po'y nag-aalangan mag-endorse na mag-endorse. Hindi naman ho ako namimerpek, mga kapatid. Pero ito lang ang gusto kong makita sa gusto ng mag-asawa. Lalo-lalo sa mga lalaki. Sana maipakita mo sa akin kung paano bubuhayin ang pamilya mo pag nagkaroon ka ng pamilya. Yung situation ninyo, nakasama nyo pa ang magulang ninyo na puro pa kayo reklamo, nagpapatutuo lamang yun na hindi nyo pa kaya na mag-asawa. Sapagkat ang pag-aasawa ay hindi puro reklamo. Nahihirapan ka sa sitwasyon, napapagod ka sa ganito. Ngayon, kapatid, yung lalaki ngayon, magkaroon lang ng 2 trabaho. Hindi siya pwede ma-pressure. Bakit? Magwawala na yan. Hindi siya pwede maglaba habang naglilinis sa loob ng bahay. So you understand what I'm saying? Hindi po pwede magtrabaho siya ng isang trabaho, ng trabaho and at the same time, maglilinis pa sa loob ng bahay. Dapat magkaroon lang tayo ng katulong kasi nagtatrabaho na ako ngayon. Saan napunta yung kanyang sweldo? Sa katulong. You understand? Nagtataka tayo kung bakit naghihirap at para mapabilis lamang ang paghihirap, para hindi na maghirap, mangurap na lang. You understand? Kapatid, here's the thing. Sana unawaan niyo po kung gaano kahalaga yung pinag-uusapan natin dito. Kaya mga magulang, eto ngayon. Magulang ng Christian Bible Baptist Church, CSI, Fort Bonifacio. Start making an outline for your family. Kapatid, nakakalungkot na ang mga bata lumaki na walang gobyerno, parang walang gobyerno pagka nakalabas sila. Walang gobyerno sa loob ng tahanan. I can tell you. Bigla tayong tumahimik. Parang ayaw nyo ng outline. Start. Ngayon pinag-uusapan na ito, I'll try my best, mga kapatid. Sabi ko nga, may kausap ako nung kailan lang. Sabi ko, we will together raise your kids. I promise you, kapatid, hanggat akong pastorin nyo rito, hanggat kaya ko, tutulungan ko kayo. Sama-sama tayo na palalakihin natin ng tama sa loob ng simbahan ng ating mga anak. Pospos ng salita ng Diyos. Ang mahalaga lamang, ipakita muna natin sa kanila that the Bible is our final authority. Personal, family, even pagdating ho sa bahay. Naiisip niyo ba, mga kapatid, na kapag ka ang Biblia ang final authority ng mga anak natin, mas mataas pa ang magagawa nila kaysa pagrespeto nila sa authority ng bayan. Wala na silang dapat ikatakot sa pulis, wala silang ikatakot sa violation dyan sa labas, sa mag-violate sila. Bakit? Ang unang kinatatakutan nila ay ang Diyos. Yan ang unang kinakatakutan nila. So let us show it to them. Let us be the pattern, mga kapatid. Now we seriously respect the Word of God. And the Word of God is the final authority in our home. Clear po ako sa inyo? So start. Tingnan nyo mabuti, mga kapatid, kung paano natin igalang sa bahay natin ang Biblia. Sana, mga kapatid, kahit hindi nyo na-explain muna, just read the book of Proverbs in the home. May marinig lamang na salita ng Diyos sa loob ng tahanan nyo sa umaga. Kung medyo nahihirapan kayo sa pag-unawa, just read it. O mga anak, halika kayo, magbabasa na tayo. Basa lang. O pakitas ang basa, Panginoon, hindi ko gaano naintindihan, Panginoon, sana maintindihan ito ng mga anak ko. Pray na kayo. Pero Panginoon, gusto ko lamang makapakinig ang anak ko ng salita ng Diyos. That's the reason why I'm reading.
That's a reason. Gusto ko lang makapakinig ang anak ko. Am I clear to you? Alam nyo, grabe ang dating sa akin talaga ng mga bata na yun, na na-involved dyan sa kalsada. May magulang yun eh. May nanay yun, may tatay yun. Nasaan sila during the time? Bakit ipinagpalit nila yung pera? Mabuti nga talaga mga kapatid. May mga kapulisan tayo na tiniis nila yung ganon. Kalahin mo, you are the authority, bugbugin ka sa kalsada. Salamat sa Panginoon na hindi talaga ako nagpulis. Dalawa lang pwede mangyari doon. Maraming bata na mamamatay. Dahil lamang sa human rights na yan. See? So you have to protect yourself also as you protect other people because you cannot protect other people if you cannot protect yourself. That's the philosophy there. Paano mo protektahan yung iba? O binubugbog ka na. Hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. Paano mo ipagtanggol yung iba? See that? So, brethren, let's make this book right here big sa ating family. Sabi ko lagi, dapat open lagi ito sa table natin eh. Kahit na sa dining table ninyo, maglagay kayo ng open book. Doon sa sala ninyo, open book. See? Parang ano yan eh. Parang dumbbell lang na nilalagay mo kahit saan. May dumbbell ka. Pagka gusto mong bumuhat, buhat. Boom. Oh. Pagpasok mo sa CR, buhat. Boom. So, lagi may trabaho yung bicep, tricep mo. Same thing with the Word of God. Kung lagi may nakabukas dyan, pagpasok mo sa sala, ganito, nakabukas. Basa. Listen, let's make the Bible, the Word of God, big in our family. Amen? I hope this is clear. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang salita niyo na hayag. Thank you, O God, for being with us. Thank you. Thank you for your word. We love you, O God. We love your word. Yeah. Wala pong katapat ito, Panginoon. Yung salita niyo po is the final authority of our life. We're not perfect, but thank you, O God, that your words is abiding in us. Thank you. Bless your people as they come into thy throne tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message. Then let's make business with God.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo, Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo po lalong-lalo na ang aming mga bata, ang mga young people, Panginoon. Yes, some of them ay hindi po nakaranas ng bata pa po sila, pero Panginoon, habang nandito po sila, nakikiusap po ako sa inyo na ang inyong salita ay maging maliwanag at maging mahalaga po sa kanila. Totoo po ang inyong salita. Totoo po ang inyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat nakapakinig po nito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, did you learn something tonight? Did you learn something tonight? All right, amen. All right, back to your seats, and we will call our answers now, and we'll have a regular offering on a Wednesday evening. And once again, nais ko pong hamunin ang bawat isa na patuloy po tayo magkaloob at patuloy po tayo na magbigay sa gawain ng Panginoon. Let us always be a blessing. Okay, magpasalamat po tayo sa halaga na maipon po natin sa gabing ito. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos po na yung pananambahan. Salamat, Panginoon, sa mensahe na nahayag. Thank you, God, for giving us a powerful message na inilagay